Ito ay isang misteryong napakalalim, napupuno ng pag-ibig, na pumupuno sa akin ng pasasalamat at kababaang loob. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo mula sa kaibuturan ng aking pagkatao para sa napakalaking kaloob ng pagkapari. Nagpapasalamat ako para sa mga lalaking iyon na, bilang tugon sa iyong panawagan, ay iniwan ang lahat, ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga seguridad, ang kanilang mga pamilya, upang sundan ka at italaga ang kanilang sarili sa iyo nang may hindi natitinag na pag-ibig. Hinihiling ko sa iyo, sa natatanging paraan, para sa lahat ng mga pari sa buong mundo, at lalo na para sa mga nabubuhay sa kalungkutan, pag-uusig, pagod o kawalan ng pag-asa. Panginoon, palakasin mo ang kanilang mga puso. Buhayin mong muli ang kanilang apoy at bigyan mo sila ng biyaya ng katapatan, ng katapangan, ng walang pasubaling pag-ibig na kailangan nila upang patuloy na italaga ang kanilang sarili sa iyo at sa iyong bayan ng may pagkabukas palad. Naway madama ng bawat isa sa kanila ang iyong pagiging malapit at iyong kaaliwan sa mga oras ng kahirapan. Naaalala ko nang may espesyal na pagmamahal ang isang misa na nagkaroon ako ng biyaya na maranasan kamakailan, kung saan isang mahal kong kaibigang pari ang nanguna sa pagdiriwang. Nang makita ko siya, napansin ko ang isang bagay sa kanya na labis akong naantig. Isang bagong liwanag, isang panloob na lakas na nagmumula sa kanyang pagkatao. Ang kanyang tingin, ang kanyang tinig, ang kanyang tindig, lahat sa kanya ay nagpapakita ng napakalaki at malalim na pag-ibig para sa iyo, Panginoon. Bawat salitang binibigkas niya ay puno ng lambing at debosyon na humahaplos sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Nadama ko na antig ako sa dalisay at taos-pusong pagtatalagang iyon. At pagkatapos ay dumating ang sandali ng konsagrasyon. Sa sandaling yon, ang lahat sa paligid ko ay natahimik ng lubusan. Tila huminto ang oras. Ang pari, nang may pag-ibig at paggalang na hindi kayang ilarawan, ay itinaas ang banal na ostya. Ang kapaligiran ay napuno ng napakatinding kabanalan na sa isang sandali nadama ko na ang buong universo ay huminto sa paggalaw sa harap ng iyong tunay na presensya sa Eukaristya. Walang sino man sa simbahan ang nangahas na igalaw ang isang kalamnan na para bang ang langit mismo ay nagpakita sa amin. Doon, sa malalim na katahimikang iyon, si Jesus at ang pari ay nagsanib sa isang gawa ng pag-ibig. Ang sandaling iyon ay nagmarka ng bago at pagkatapos sa aking buhay espiritual. May isang bagay sa aking kalooban ang nagbago. Nag-transform sa isang napakalalim na paraan na hindi na ako babalik sa dati. Naranasan ko ang iyong presensya, Panginoon, sa isang paraan na hindi ko pa naranasan dati. Sa sandaling iyon, naunawaan ko ng malinaw na ang Eukaristya ay hindi isang simpleng simbolo o isang walang laman na alaala. Ito ang pinakadakilang regalo na ibinigay mo sa amin. Ang iyong katawan, ang iyong dugo, ang iyong kaluluwa, at ang iyong kabanalan na ibinigay dahil sa pag-ibig sa amin upang bigyan kami ng buhay, pag-asa, at kaligtasan. Mula noon, sa bawat pagkakataon na lumalapit ako sa altar, ang aking puso ay napupuno ng bagong pasasalamat. Batid na ang bawat misa, bawat komunyon, ay isang pakikipagtagpo sa pag-ibig ng Diyos na nagkatawang tao. Salamat, Panginoon, para sa napakalaking misteryo ng pag-ibig na ito, para sa iyong sakripisyo at para sa iyong buhay na presensya sa gitna namin.
Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang maibiging puso ni Jesus na nasa sakramento. Panginoon, naniniwala kami sa iyong tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Puso ni Jesus, nag-aalab sa pag-ibig para sa amin, painitin mo ang aming puso sa iyong pag-ibig. Puso ni Jesus, kumbertehin mo ang mga mahihirap na lapastangan. Puso ni Jesus, painitin mo ang aming puso sa iyong pag-ibig. Puso ni Jesus, naway mahalin kita at magawa kitang mahalin. Banal na puso ni Jesus, kumbertehin mo ang mga makasalanan. Iligtas mo ang mga naghihingalo at palayain mo ang mga banal na kaluluwa sa purgatorio. Puso ni Jesus na nasa Eucharistia, dagdagan mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Matamis na puso ni Jesus, maging pag-ibig ko. Matamis na puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa aming mga kapatid na naliligaw sa ibang paniniwala at sekta ng relihiyon. Akayin mo sila sa iyong simbahan, isa, banal at katoliko. Akayin mo sila sa iyo na siyang tinapay ng buhay. Matamis na puso ng aking Jesus, gawin mong mahalin kita palagi ng higit at higit pa. Luwalhati, pag-ibig at pasasalamat sa sagradong puso ni Jesus. O puso ng pag-ibig, inilalagay ko ang lahat ng aking tiwala sa iyo. Sapagkat lahat ay kinatatakutan ko sa aking kahinaan, ngunit lahat ay inaasahan ko mula sa iyong kabutihan. Panginoong Jesus, sa panahong ito kung saan maraming puso ang lumayo sa iyo at ang pananampalataya ng marami ay lumamig, hinihiling namin sa iyo na panibaguhin ang sangkatauhan sa apoy ng iyong pag-ibig. Ang materialismo at pagkamakasarili ay tila nangingibabaw sa mundo, ngunit nagtitiwala kami sa iyong kapangyarihan na baguhin ang mga puso. Liwanagan mo ang mga nasa kadiliman. Aliwin mo ang mga nagdurusa. Palakasin mo ang mga mahihina at kumbertehin mo ang mga makasalanan. Panginoon, huwag mong hayaan na ang kasamaan at kawalang interes ay patuloy na maghari sa mga puso. Ipadala mo ang iyong Espiritu Santo sa simbahan, sa mga pamilya, sa mga kabataan, at sa lahat ng naghahanap ng katotohanan. Naway maghari ang sagradong puso ni Jesus sa bawat tahanan, sa bawat bansa, sa bawat kaluluwa. Naway baguhin ng iyong pag-ibig ang mundo at gawin itong isang refleksyon ng langit. Kabanal-banalang sakramento ng altar. Ako ay naniniwala. Ako ay sumasamba. Ako ay umaasa at mahal kita. Humihingi ako ng kapatawaran para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo. Mga kapatid kay Kristo, magkaisa tayo sa panalangin at sa pagsamba sa kabanal-banalang sakramento. Huwag nating hayaan na ang rutina at mga alalahanin ng buhay ay ilayo tayo mula sa Kanya na nagmamahal sa atin ng may walang hanggang pag-ibig. Gawin nating sentro ng ating buhay ang Eucharistia. Bisitahin natin si Jesus sa tabernakulo. Ialay natin sa Kanya ang ating oras, ang ating mga kagalakan at ating mga kalungkutan. Mangako tayo na manalangin para sa mga pari. Humingi ng higit pang mga banal na bokasyon at maging mga saksi ng pag-ibig ni Kristo sa mundo. Kung ang panalangin ito ay nakaantig sa iyong puso, inaanyayahan kitang ibahagi ito sa iyong mga kaibigan, pamilya, at mga kontak. I-like ito at mag-iwan sa mga komento ng isang panalangin ng papuri, ng kahilingan, o ng pasasalamat. Sama-sama, bumuo tayo ng isang komunidad ng mga mananamba ng Sagradong Puso ni Jesus. Mag-subscribe at i-activate ang kampanilya upang ma-notify sa aming mga
susunod na panalangin at pagninilay. Magpatuloy tayong magkasama sa 5 minuto na ito, kasama si Jesus na nasa sakramento. 5 minuto kasama si Jesus sa sakramento. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Minamahal na Jesus, naroroon sa kabanal-banalang sakramento, pinabayaan at kinalimutan sa mga tabernakulo sa buong mundo. Ikaw, nakusang loob na naging bilanggo ng pag-ibig, nakatago sa mga banal na ostiya, naghihintay ng ating pagdalaw, pagmamahal, at pagsamba. Hindi ka tumitigil sa pag-anyaya sa amin na lumapit pa sa iyo upang magnilay sa iyo at manatiling kasama mo sa sagradong katahimikan na ito. O Jesus Eukaristiko, tagapagligtas at walang hanggang pag-ibig, buksan mo ang aking puso upang tanggapin kita sa kaibuturan ng aking pagkatao. Jesus, bagamat ikaw ay makapangyarihan sa lahat, pinili mo ang kababaang loob upang manatili sa amin. Tinanggap mong manatili sa kabanal-banalang sakramento upang mapalapit sa amin at samahan kami sa aming buhay na puno ng tagumpay at kabiguan. Sa tabernakulo, ikaw ay isang tahimik na hari, bukal ng lakas para sa mga nagdurusa, pag-asa para sa mga kaluluwang tuyo. Jesus Eukaristiko, bigyan mo ako ng mas malakas na pananampalataya upang hindi ako kailanman lumayo sa iyo. Panginoon ng awa, baguhin mo ako upang puno ng iyong habag, ako ay maging maawain sa iba na nauunawaan at tinutulungan ang mga nakapaligid sa akin. Panginoon, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Liwanagan mo ang aking isipan upang lagi akong lumakad sa tamang landas na sinusundan ang iyong katotohanan. Jesus Eukaristiko, naway mahalin ka ng aking puso ng higit araw-araw. Naway ialay ko sa iyo ang mga sandali ng pakikipag-ugnayan upang mabuhay ako ng isang buhay na ganap na nakatalaga sa iyo. Iniaalay ko sa iyo ang lahat ng aking kagalakan, kalungkutan, tagumpay at kabiguan, at hinihiling ko sa iyo na pumarito at manahan sa aking puso. Ang salita ng Panginoon sa Josue 1:9 ay nagtuturo sa atin. Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot ni mang lupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Panginoon, naway maitatak ang salitang ito sa aking isipan, upang sa mga sandali ng kahirapan at pagsubok, maalala ko na hindi mo ako kailanman pinababayaan. Lagi kang nasa aking tabi, minamahal ako at tinatangkilik ako sa lahat ng pagkakataon. Panginoon, ang aking kasalukuyang buhay ay puno ng hamon at kahirapan. Tinawag nila akong adventurer dahil sa aking naranasan. Ngunit sa aking puso ay nakadarama ako ng kawalan, isang kakulangan na hindi mapupuna ng mga pakikipagsapalaran o tagumpay sa mundo. Napagtanto ko na ang kulang sa akin ay walang iba kundi ikaw, Jesus, at na ang tunay na pakikipagsapalaran na dapat kong sundin ay ang mabuhay ayon sa iyong ebanghelyo. Ang mabuhay sa ebanghelyo ay ang pinakadakilang pakikipagsapalaran na nangangailangan ng tapang, sakripisyo at matibay na pananampalataya. Panginoon, tulungan mo akong maunawaan na walang anuman sa mundong ito ang maihahambing sa kagalakan at kapayapaan na dala mo kapag tapat kitang sinusundan. Gayunpaman, Panginoon, kung minsan ay nahihirapan akong gawin ang hinihiling mo,